Mula nang ginawa ko tong strategy na to, hindi na ako nalulusawan or lesser na yung pagkamatay ng mga halaman ko. Hello viewers, ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Marami akong pagkakamali sa pag-aalaga ng halaman. Marami akong natutunan along the way sa mga plant journey ko. Kaya i-share ko sa inyo yung mga don'ts and yung mga danas ko na pagkakamali at yung mga magandang nagawa ko sa mga halaman ko. Kaya yun na yung ginagawa ko sa kanya, yung mga natuklasan ko or yung ikakabuti nila ang nangyayari or nakikita ko ng growth sa kanila, nakikitaan ko sila ng growth, yun na yung ginagawa ko sa kanila. Number 1, nung nag-start akong gumamit ng mga slow release fertilizer, katulad ng mga Osmocote tsaka mga ganitong Maxicote. Slow release fertilizer to kasi yung mga bilog-bilog na yan, wait lang, papakita ko sa inyo yung mga yung mga bilog-bilog na yan, ayan, magiging magiging ang tawag doon, yung transparent siya, bibilog siya ng ganon, tapos tsaka lang siya maglalabas pagka dinidiligan sila, pag naulanan sila, ganyan, konti-unti lang yung nilalabas nilang fertilizer. Ganon din yung Osmocote, same lang din sila. Ito kasing Maxicote na to, para sa lahat na to, kahit hindi variegated, kahit variegated, pwede ko silang gamitin. Doon gumanda yung mga halaman ko, kaya yun na yung ginagamit ko. Bukod sa mga moringa fertilizer, tsaka yung mga tawag doon, mga compost fertilizer, ay gumagamit ako ng mga ganito, slow release fertilizer, para bumongga yung mga masiselan kong halaman, mga variegated kong halaman. Tapos kahit yung mga hindi variegated, yung mga ganito, aglaw, ganyan, gumaganda rin sila sa mga slow release fertilizer. Namatayan ako, naranasan nyo na rin ba yun? Yung hoya ko, ang ginamit ko sa kanya ay complete fertilizer. Yung hindi siya slow release na pag nilagay mo malulusaw siya. Yung hoya ko, napakakunti ng ng nilagay ko. Kasi maliit lang yung paso niya, yung nandito. Mapapakita ko, andun basta. Apakaliit ng paso niya, so ang nilagay ko lang 3 piraso. Nalusaw sila. Ilan nung nilagyan ko? Ang daming nalusaw. Ang daming namatay na ugat. Ang daming naglagasan na dahon. Na-over-fertilize ko sila. Na-try ko din sa Scindapsus ko, sa sobrang tuwa ko kasi gusto ko mapabongga na agad, mapatrail na agad, maparami na agad yung dahon. Nilagyan ko noon complete fertilizer, ayun. Nagsilusawan sila. Marami rin akong pagkakamali sa paghahalaman. Na marami rin akong natutunan doon sa pagkakamali na yun. Kaya ina-apply ko na kung ano yung best na nakukuha ng mga halaman ko. Hindi ko na tinatry na buti na lang kamo. Hindi ko sila nilahat. Konti lang yung pinaglagyan ko. Mga 3-4 ganyan. So yung 4 na yun, or yung 5 na yun, nalusaw silang lahat. At least may natira pa akong ibang hoya. Yun yung napagpabuhay na ako. Kahit slow release fertilizer yung ilalagay ko, hindi na sila nalulusaw. Kaya mas maganda gamitin nyo yung slow release fertilizer. Mapa, aglaw yan, Monstera pa yan, hoya, Scindapsus. Nakakapagpabuhay ako ng mga halaman gamit yung slow release fertilizer. Hindi na ako gumagamit ng mga water soluble fertilizer. Ang hirap sabihin. Basta water soluble, yung tinutunaw sa tubig. Hindi na ako masyadong gumagamit nun. Ang meron ako dito, Florida Green, tsaka Anaa. Yun yung water na rin sila, or yung liquid na rin sila, ihalo ko sa tubig. Tsaka ako ididilig sa mga dahon ng halaman ko. Pag hindi tag-init pag gantong yung parang padilim-dilim lang. Pero wag naman yung talagang umuulan tapos lalagyan nyo ng mga Anaa. Kasi masasayang lang yung yung fertilizer nyo dyan sa ibabaw. Maganda dito sa ilalim. Kasi meron din sila dyan mga stomata sa ilalim. Yung stomata na yun yung tumutulong para magkaroon sila ng makapag-penetrate sila ng pagkain nila. Para dito sa mga leaves nila at mga stem nila. Kung mag-fertilize ka, slow release fertilizer, lalo na pag bagong labas ang nyari, ganito, asa na yan? Nyari, may bago kang halaman na palabas, ganyan. Tsaka mo lagyan ng fertilizer. Yan. Nyari, 2 buwan na to sa'yo, tapos hindi mo pa nilalagyan ng fertilizer. Tapos nag-isip ka ngayon kung anong fertilizer yung gagamitin mo. Yun ang magandang, yun yung magandang panahon. Ang hirap no? Yun yung magandang panahon para maglagay ng fertilizer. May bagong palabas na dahon, lagyan mo ng fertilizer. So, lagyan natin fertilizer. Lagyan mo ng fertilizer. Ganyan lang, ganyan.
Tapos, tsaka mo siya diligan. Lalong lalaki yan. Tapos, mas ano siya, mas malapad yung dahon na lalabas sa kanya. Kasi tinulungan mo siyang magkaroon ng nutrients doon sa potting media niya. Pero, wag nating i-fertilizer sila ng marami. Wag sosobrahan. Kasi doon din nalulusaw, namamatay ang mga ugat ng halaman natin. Pag na, sobrahan din ng fertilizer. Number 2, mula nang gumamit ako netong mga magandang potting media para sa mga aglaw ko. Never again na gumamit ako ng talagang, uy, may ano dun ah. May lumulusot na pasaway dun ah. Never again na gumamit ako ng mga talagang purong-purong lupa, yung galing dyan sa mga gilid-gilid. Never again. Kasi, danas ko yan. Kahit yung crotons ko na hindi maselan, yung dito lang sa atin, anong pangalang crotons na yun? Yung parang espada na kulay pula. Dikit na dikit yung potting media niya, naging kahoy. Tapos, yung mga ugat niya, pag angat kong ganun, may ugat pa naman. Pero, wala na, hindi na naglalabas ng bagong dahon. Kasi inantay ko pang magkaroon ng bagong dahon. Kasi may ugat pa naman nung inangat ko. Wala na. Yung ano niya, potting media niya, kapit na kapit doon sa ugat niya. Nung nagtag-ulan, wala, di na siya nag-survive. Kaya ang ginagamit ko na, lalo na sa mga aglaw nema, dun ko naranasan, sa dami ng na-experiment kong potting media, dito sa pwesto ko, ang talagang nagtatribe, yung best na soil mix dito sa pwesto ko ay 80% 80% rice hull, tapos 20% na loam soil. Para sa mga philodendron yon. Sa mga aglaw naman, 90% na rice hull, 10% na loam soil. Kahit magtag-ulan pa yan, magtag-init pa yan, di sila nalulusaw. Kahit araw-araw na ulan, di sila nalulusaw. Kasi danas ko rin yan yung mga malalaki kong halaman dyan sa likod. Yung mga malalaki kong aglaw nema, kahit na ang ganda-ganda na nila, ang lalaki na ng mga ugat nila, ang tataba na nila, noong nagtag-ulan, kasi hindi ko sila napalitan ng pang 90% na rice hull or yung pang tag-ulan na potting media. Kasi pag tag-ulan, tatamarin ka magkalkal, magbasa. Kasi basa yung potting media mo. Parang nakakatamad. Bukod pa doon, pag tag-ulan, ang sarap humiga, matulog, mag-cellphone, manood ng pelikula. Tatamarin kang magawa ng mga gardening or mag-garden. Ala, nakalimutan ko silang palitan. Ayun, 2-3 atang nalusaw na malalaki kong aglaw nema. So, kailangan natin, yung potting media natin, mas maganda or best dito sa akin ha. Di ko lang sure sa inyo, pero i-try nyo kung magiging best din sa inyo itong 90% rice hull sa mga aglaw nema plus 10% na loam soil. Yung loam soil kasi, para ma-decompose lang naman yung bagong rice hull na ginamit mo. Kasi ang hirap bumili ng yung bulok na rice hull, yung compost na rice hull, ang hirap bumili ng ganun. Mas maganda, ikaw na magpabulok. Gamit yung loam soil na yon, ikaw na magpabulok. Ihalo mo siya sa loam soil, yung rice hull. Ihalo mo sa loam soil. Ganito. Di ba yung rice hull na yan? Kaya yan mabilis mabulok or mabilis kasi mabilis siyang kasi yellow lang din yan ang ginamit ko. Mabilis siyang magbulok pagka hinaluan mo ng 10% na loam soil. Maganda naman sa loam soil kasi may mga vitamins na yon, may vermicast ng kasama. So hindi ka na mag-aalala kasi hindi siya pure na talaga na lupa. Kasi yung loam soil ay halo-halo na rin ng compost fertilizer, halo-halo na ng rice hull or carbonized rice hull. Tapos ihalo mo pa dun sa rice hull mo na 90%. Talagang well drained yung potting media mo. Mabilis siyang bumaba yung tubig. Pag nagtag-ulan, bagsak agad yung tubig dito sa paso. Pero make sure na may butas yung paso para bagsak agad dyan yung tubig. Tapos hindi siya ma-sit in sa water. Didiligan mo lang siya pag tuyo na. Every 3 days, pwede mo na siyang diligan kasi bagsak na yung tubig niya. Yun yung best na potting media na naranasan ko or na-experiment ko, kaya hindi na ako nalulusawan. Lesson na yung pagkalusaw ng mga aglaw nema ko. Namamatayan na lang ako ng aglaw nema pagka yung pinagbilhan kong seller, pag hindi marunong. Katulad ng naranasan ko, bumili ako sa Daet, si Bax. Ngayon, tag-ulan kasi ngayon, maaga akong nagbayad ng halaman kasi nga, kunyari shipping niya Monday. Nagbayad ako, umorder kasi ako parang 1 week pa bago yung shipping niya. So nagbayad agad ako after 1 day kong kasi may pinadagdag pa ako. Dapat nun, gabi pa lang nung nag-mine ako, nagbabayad na ako. Pero pag may pinadagdag pa ako, pinapasulit ko ulit, tapos tsaka ako babayaran. Parang 5 days pa bago i-ship. Akala ko na air dry niya na kasi matagal na silang nagbebenta ng halaman. So dapat na air dry niya yun bago niya i-ship sa akin. Ay, talaga nang lumo ako pagdating sa akin. Ang dami talagang lusaw-lusaw.
ang laki pa ng nabili ko sa kanya, worth nasa 20 or magto 27 ata, ganyan. Sa pagkakatanda ko, worth 27k. Ang dami talaga. Halos, pag naalala ko ngayon, parang na ano pa rin ako sa kanya. Lusaw-lusaw yung mga ugat, lusaw-lusaw yung mga dahon. Ayan, tingnan nyo. Ay, naku, pag nakita nyo talaga, sobrang dami kong ano sa kanya, sabi ko. Ano, parang nagtiwala agad kasi ako, dapat pala. Isang beses, ano muna, na shipping. Kasi nakita ko rin kasi yung mga ano nila, okay naman sila, nagpapadala naman silang ng maayos na halaman. Pero siguro yung mga bumibili sa kanila, hindi ganun nagre-ratings talaga ng bongga. Or baka naswertehan lang ako na ganun ang nangyari sa akin kasi. Pero kasi makikita mo kasi, basang-basa pa talaga yung mga stem niya. Tapos, shinip niya na. So, yung basang-basa na yun, pagdating dito sa akin, bagsakan na yung mga ano, wala na. Hindi na magta-thrive yun kasi yung ugat niya mismo, nalagas na. Yung ugat niya mismo, nag-root rot na. Doon na lang ang ano ko, yung pinaka nararanasan ko ngayong ano, pagka nakabili ako ng pangit sa ibang seller. Tapos, pagdating dito sa akin, ang hirap niya ng pabuhayin, lalo na pagka lagas-lagas na yung mga ugat niya. Number 3, yung hindi na ako agad-agad nagre-repat. Kahit may dumating sa akin bagong halaman, uprooted siya, yung kaunti lang yung pating media. Pag bumili ako sa ibang lugar, kunyari, bumili ako sa Thailand. Tapos, inano ko kagad, pinasok ko kagad, or nirepat ko kagad. Ay, talaga. Lalo na sa mga ganito, oh. Marami ako dating biniling ganito. Nag-acclimate pa yung mga yan. Bago pagdating dito, nag-acclimate pa yung mga yan bago gumanda. Pagagandahin ko pa yan. Danas ko yan. Kaya pag bagong dating yung halaman ko, pinapa-acclimate ko muna na naka-bear pa sila, na hindi ko pa sila nilalagay sa paso nila. Pinapa-acclimate ko sila ng nahanginan muna sila, hindi sila naaarawan. After 2 days or after 24 hours, tsaka ko sila nire-repat. Kasi pag repat agad, yung pating median nila nalulusaw. Yung paso, ang tawag doon? Yung ugat. Yung ugat nila nalulusaw. Danas ko yan, lalo sa mga ibang bansa. Yung mga tetrasperma. Hindi ito kasi ito, bili ko to sa sa Mindanao ko to nabili. Tapos, trailing na yan. Nabili ko siya ng 15,000. Trailing na yan, ang ganda na ng ugat niyan, oh. Ay, ng ugat. Ng bagong dahon, ayun na, oh, sa taas. To. Danas ko yan, yung tetrasperma ko na yan. Danas ko yan na, wait lang, ayusin natin, camera. Danas ko yan na bumili ako, super lush, Thailand. Pagdating dito sa akin, nirepat ko kagad kasi nga, naka-bear siya. Kaunti lang yung ugat niya. So, kinabahan ako baka mamaya, malusaw siya kasi kaunti lang ugat, kaunti lang yung sphagnums na nakalagay sa kanya. Tapos, siguro everyday may bagong dahon na nalalagas. Everyday may nalalagas na na tawag doon, nasisira. Everyday may nasisirang dahon, tapos lagas, ganyan. Ayun, akala ko lang siya sa acclimation, nahirapan siya sa acclimation. Tapos nilagay ko siya sa isang bote. Yung lagayan ko ng pang-acclimate para mabuhay pa siya. Hala, unti-unti talaga siya bagsak yung dahon. Yung lush ko yung nabili, tapos na siya. Kaya ang hirap din bumili pagka galing ibang bansa, tapos mahirap silang mag-acclimate, lalo na sa mga variegated plants. Kasi yun talaga yung kalaban mo, yung pagpapa-acclimate. Kailangan ipa-acclimate mo muna yung halaman mo. Mas maganda ang mabibilhan mong seller ay napa-acclimate na yung halaman bago mo sila bilhin. Tanungin mo kung na-acclimate na ba bago mo sila bilhin. Pag sinabing, opo, 6 months na po yan dito or 3 months na po yan dito sa akin, acclimated na po siya, mas mapapabuhay mo siya. Ayun na yung minsan na, lalo na pag sa mamahaling plants, yun yung pinaka worst case ko na mga mamahaling halaman yung binili ko. Tapos lalo yung mga ganito, mga variegated plants ko, mga domesticum dati, tapos mga orange princess. Ay naku, ang bilis malusaw niya, dahan-dahan naglulusaw, bagsak ng bagsak yung mga dahon. Hindi ko sila mapa-acclimate, lalo na pagbiglaan. Kaya kailangan meron ka talagang malakihang pang-acclimate mo, or yung parang box mo na para sa acclimation mo. Kasi pag hindi, ayun yung worst, malulusaw at malulusaw. Pag bagong dating yung halaman mo, pa-acclimate mo muna, wag mo munang i-repat. Wag kang repat ng repat, lalo na pagka kahit nakapaso yung halaman mong bagong dating. Wag mo na munang i-repat. Paanihin mo muna siya, pa-acclimatein mo muna siya ng kahit mga 2 weeks. Pag may nakita ka ng bagong dahon, or nakikitaan mo na siya ng parang kumikistab na yung dahon niya, yun, pwede mo na siyang i-repat, lalo na pag pangit. Lalo na pag bago, pag bare root lang, kunyari nabili mo siyang naka-sphagnums lang, walang pot.
bago mo siya iripat, pa-acclimate mo muna up to 24 hours hanggang 1 day bago mo siya iripat. Kasi yung mga halaman ko mga aglaonema, pag bumibili ako sa Mindanao, pag bumibili ako sa Thailand, pinapa-acclimate ko muna siya nang hindi ko muna pinapaso. Dito muna sila up to 2 to 3 days. Minsan nalilimutan ko, pag may nakita na akong bagsak ditong kulay dilaw na, ibig sabihin, uhaw na sila, tsaka ko ire-repat. Kasi pagka bagong dating tapos nirepat ko kagad, ay, talagang nalulusahon ako. Hindi ko alam kung sa inyo din ba ay ganun ang nangyayari sa inyo. Kasi sa akin, ganun talaga ang danas ko. Huwag mo nang iripat. Pag bagong dating, palipasin mo muna ng ilang oras. Next ay, ang huwag mo nang mag-propagate pag bagong dating yung halaman mo. Yun yung ayoko nang gawin sa mga hoya ko. Lalo, kahit sa mga philodendron. Pag bagong dating yung halaman ko, hindi ko muna sila pinopropagate kasi danas ko yan eh. Tawag dito? Yung philodendrong domesticum ko nun, ang ganda-ganda kasi, ang lush, tas ang dami niyang mga tawag doon, yung mga aerial roots. So ang sarap niya talaga ikat. Nung papalitan ko siya ng paso, kasi sabog-sabog na nga siya dun sa paso. Kasi kaya ako nga siya binili, kasi gusto ko silang paghiwalayin, kasi ang dami nga niya sa paso. Nung pinropagate ko, walang nabuhay. Kasi siguro nahatak yung mga hindi pa siya naka-acclimate dito sa akin. Tapos bukod pa dun sa naputol ko yung ibang ugat, kahit kasi ingatan mo, napuputol. Tapos pag pinutol mo din yung nag-cuttings ka rin, pati yun nalusaw din. Hindi ko sure kung dahil ba sa ginamit kong potting media, kasi maganda naman yung potting media lalo na pag propagation ng tawag dito ng philodendron, maganda talaga yung sphagnums. So maganda yung ginamit kong potting mix, para sa akin maganda na yun. Tapos nalusaw pa rin siya. Pero ng mga sumunod na panahon, naranasan ko na yan. Ang ginawa ko na, pina-acclimate ko muna siya dito. After 2 months, tsaka ko sila pinropagate. Nag-okay naman sila. Hindi sila nagtampo, hindi sila nalusaw, nagkaroon sila ng bagong ugat. So, yun na lang yung ginawa ko sa mga halaman ko. Pagka bagong dating, kahit na sobrang laki, sobrang lush niya na gustong-gusto ko na silang i-propagate, hindi ko ginagawa kasi pinapa-acclimate ko muna sila bago ko sila i-propagate. Lalo sa mga hoya ha. Naranasan nyo ba yun? Yung carry eye na heartleaf, carry eye, yung variegated. Pag bagong dating, wag na wag ninyong ipopropagate. Kasi maganda sila ipropagate isa-isang dahon, ganyan. So, ang cute nila, pag pa isa-isang dahon, ipopropagate mo, tapos makikita mo may bagong palabas na ulit na dahon. Ay, gustong gusto ko yan ipropagate, mga ganyan pa isa-isang dahon. Pero pangit silang ipropagate. Pag bagong dating sa'yo, tapos magpropagate ka na, walang mabubuhay talaga. Pa-acclimate mo muna bago mo sila i-propagate kasi walang or mababa ang percentage na mabuhay sila. Pang number 5 kong diskarte na hanggang ngayon ginagawa ko pa rin naman, na pag may binibili akong halaman, lalo na pag mga galing pambansa, tas iba yung klima dito sa atin sa klima doon, ay nagse-search ako sa kanila. Lalo na yung mga mga mamahaling halaman katulad ng ang tawag dito, poinsettia. Yan, poinsettia. Kasi, gustong-gusto ko makapagpabuhay ng poinsettia. Mga 3, 2, bumibili ako, ganyan. Di ba ang mahal ng poinsettia? Mga 350, 450 yung pinakamura na yun. Kasi may mahal pang iba-ibang kulay. Ngayon, bago ako bumili niyan, nagsisearch na talaga ako kasi naranasan ko na nga dati na nalusawan ako. So, sinesearch ko na talaga. Ngayon, pag may bago akong bibilihan ng halaman, nagustuhan, kunyari may post na nagustuhan ako, bago ko yun bilhin, magsisearch muna ako kung paano yung nalagaan, kung kaya ko ba, kung kaya ba ng pwesto ko, kasi may mga halaman tayong mga iba ang gusto direct sunlight, tapos wala na akong direct sunlight kasi puno na yung lagayan ko ng direct sunlight dun. So hindi ko muna binibili yung halaman na yun, mas binibili ko yung kakayanin ng pwesto ko para hindi ako masayangan ng halaman. Yung isa pa, yung self-assessment, yung i-assess mo yung sarili mo at yung plant na bibilhin mo. Kasi, kunyari, paladilig ka, tapos yung halaman na gusto mo ay ayaw ng palaging diligan. Kung hindi mo papalitan yung potting media nun, palitan mo kung ano yung ugali mo. Kung hindi mo mapapalitan yung ugali mo, palitan mo yung plant na bibilhin mo or yung potting media ng plant mo. Ganun. Katulad ng mga peace lily. Kunyari, kasi uhawin yung peace lily, tas ikaw, gusto mo rin ng lagi ka nagdidilig kasi parang everyday, parang pang ano mo yun parang naa-unwind ka pag nagdidilig ka. So, kailangan yung plant mo rin na bibilhin, yung kung ano rin yung nababagay sa'yo. Ganon. Bagay sa'yo yung peace lily kasi
Gusto rin ng peace lily, lagi siyang nadidiligan. Ayaw niya nang palaging uuhawan. Natutuyo yun. Kahit maulan ng maulanan yun, gumaganda pa yun. Ayaw nun nang natutuyuan siya ng pating media. Tapos yung ugat nun, ang bilis lumago. Ang bilis niya magkaroon ng mga bagong ugat. Kaya, kahit ilagay mo siya sa malaking paso, mabubuhay at mabubuhay siya. Hindi siya agad-agad mamamatay. Bukod sa plant assessment, i-assess mo rin yung sarili mo. Kung kaya ba ng plant, kung ano yung gusto mo. Kung hindi mo gugustuhin mamatay yung halaman mo, papalitan mo kung ano yung gusto mo. Kung pala dilig ka, tantanan mo yung pagdidilig kung hindi pala dilig yung gusto ng halaman mo. Kasi mas magta-thrive yung halaman kung magkakasundo kayo. Marami akong tips para makapagpa-thrive ka ng mga halaman mo. Ayan, click mo yung video na yan.